Maayong hapon, Buenas tardes, Metro General Santos. Magandang hapon, Mapia Malonem Sok Sargent. Sa ngalan ni Kabrigadang Irene de Cason, ako si Kabrigadang Abner Francisco. Makauban mi ninyo karong hapon diri sa programang mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno ug pribadong mga tawo nga wala giaksyonan ng mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pa dayan! Adlaw nga Webes, mga kabrigada, February 17, 2022. Kumusta ka mo? Ining hapuna og nanginaot kami nga nakamo sa Kalinaw. Karong mga panahona og nalipay punta nga nakabalik ta din sa atong programa. Og kumusta man kamo mga kabrigada? Unta, okay lang kamo karong mga panahona o padayon gyapon kamo sa inyong mga gibuhaton na taliwala ni ining pag-adjust na no, sa atong qualification o classification. Gikan na alert level number 3 na sa alert level number 2 ang Jansan. Apan dili angay nga mo kumpiyansa mga kabrigada kay basig mausab na pod. Katong pahitabo sa una nga miluag na pod ta unya pagkahuman nga miluag ni saka na pod ang kaso nining COVID-19 ni balik na pod ta pagkahigpit dina sa kining quarantine qualifications nato mauna nga naadto ta sa kining level alert level number 3. So karon medyo okay na kay alert level number 2 base po na sa monitor nga medyo may baba na ang kaso sa COVID-19 din sa atong lugar. Pero ayaw kumpiyansa o dili gyud ta magpasagad mga kabrigada sa atong panglawas. Kinahanglan gyapon ngayatag nato sa atong kaugalingon ang mga proteksyon nga gikinahanglan aron malikay kita sa mga balatian o naisgutan nato ang proteksyon. Adlaw-adlaw dapat natay proteksyon sa atong panglawas mga kabrigada pinagi sa pag-flush out ining mga hugaw, mga toksin nga atong naa sa atong kalawasan, dakog tabang mga kabrigada ang Maxan Coffee o Maxan capsule. Mga kabrigada, kung aduna pod mo mga pangutana kabahin sa atong mga produkto, pwede ka mo makikalayon sa mga numero nga nasa 0970-2777-730 atong usbon 0970-2-4-730. Managlahi nga mga iso atong iskutan, may kalabutan sa inyong komunidad, bisan pa man personal nga mga isyo o pribadong individual nga gusto ninyong ireklamo o buot nga ninyong matagaan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga doon ay problema o gibinuangan sa ilang partner, di pwede yan. Hisgutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po mo mga legal nga mga pangutana, ipadala nyo mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen o dili kaha. Inyong i-message ang official Facebook page sa di pwede yan. Ang mga pangutana, gikan sa atong mga kabrigada, una, makonsidera ba gyapon nga child abuse ang pagpanipa sa usa ka bata bisag wala tuyua. Ug ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender ginagamit gihapon sa ex-wife sa ako ang fiancé ang iyahang apelyido bisag naanal na sila unsa ang pwedeng buhaton mani ang atong ipangutana unya sa atong ulahing bahin sa atong programa at ang mga kabrigada samtang no wrong door policy o pagtugot sa mga residente sa ubang lugar nga magpa-booster shot sa Jansan ipatuman ato kanang hisgutan dinhi sa opinyon. Ipatuman sa Jansan ang no wrong door policy program o kon pagtugot sa mga residente sa ubang lugar nga magpa-booster shot sa syudad. Mao kini ang gibutyag sa City Health Officer o Incident Commander sa Local Interagency Task Force on COVID-19 nga si Dr. Rochelle Oco. Pasabot kong taga Sarangani Province ka o taga Davao, mahimo ka mo adto sa mga vaccination site sa Dakbayan aron makaangkon og booster shot. Dugang nini gihingusgan usab di Dr. Oco nga wala gisarado sa Jansan ang pultahan alang sa magikan sa uban nga mga lugar. Sa kinaulahihang datos sa Jansan, ana-ana sa 778,917 ang naturukan sa bakuna batok sa COVID-19 sa syudad. Kung asa 376,991 ini nakadawat na og unang dose sa COVID-19 vaccine
o 80.91% sa target population nga 465,938 nakatala usab og anaa sa 365,308 ka tawo ang dakbayan nga fully vaccinated na gikan sa target eligible population. Una nang gibutyag ni Dr. Oko nga nag-angkon o naangkon na sa Janssen ang population na protection batok sa virus. Samtang pipila ka residente o yun sa pagtugot sa mga residente sa mga lugar nga magpa-booster shot din sa syudad. Atong paminahon ang managlaing komento sa atong mga kabrigada. Okay raman kay para kon bak nang dili gud sila maglisod og kuan sa uban nga makadtog ubang nga dili wala pay booster, di ba? Para safe pud ta ba? Okay mo lang sa nga polisiya. Well, okay mangyapon na siya kay ang purpose nila para ma-train up sila. Ako wala mo koy problema kung asa ka nga lugar ana. Was lang nag-comply ka kung gusto nimo pa-booster bisag asa nga lugar. Para mangyapon na sa ilang kaayuhan na. Sa ako lang ha. Murag dili man pwede. Papana ang mga reaksyon gikan sa atong mga kabrigada. So naa na to ginatugutan na nga magpa-vaccine ang tagadain nga lugar dinhi sa dakbayan sa Janssen. Wala may problema na tungod kay ang vaccine unang-una dili man gikan sa local government unit kamo ingon sila nga uy dili pwede kay pundo sa LGU ang gigamit ina sa maong vaccine. No, ang pundo sa vaccine gikan na sa national government. Ang buti pasabot niya na bisag asa nga lugar sa Pilipinas pwede ka nga magpabakuna. Sa una siguro katong limitado pa ang supply nining bakuna, mayon nato nga gina limitahan or gina-regulate nila ang kining pag-administer sa vaccination. Kalabang taga-dina lang yun nga lugar, maoy bakunahan, tungod kay limitado pa sa una ang budget. Karon nga gobyerno na mismo ang nagapanawagan, actually ginapugos na sa gobyerno, ang kining pagbabakuna ngadto sa mga tao kay naa nay mga policy nga no vaccine no entry policy unya naay mga kumpanya nga no vaccine no work policy unya naay mga kumpanya nga dili dawaton kung wala nabakunahan ang ilang mga aplikante. So dinang mga rasuna maunang mga rasuna mga kabrigada nga ginaablighan na ang ganghaan sa tanan nga mga vaccination sites sa tibuok Pilipinas para mahimong abli kini ni bisan kinsa dili na isyu kung taga dina ka sa maong lugar or taga lain nga lugar ka wala na nay ingon nato nga residency requirement kay ang tumong sa gobyerno sa Pilipinas nga mabakunahan ang kutob sa tanan nga pwede bakunahan nga katawhang Pilipino aron mas mapakusog ang atong proteksyon niining COVID-19. So good news na alang sa tanan pananglitan na diri sa Janssen ay mayngon nato nga vaccination site unya dili busy no. Dili busy, pwede mo dalikyat, pwede mo kapit katong mga nagatan-aw karon sa atong Facebook live. Kung makaanhi mo dinhi sa Janssen unya kinahanglan ninyo nga magpa-booster shot, pwede kamo nga magpa-booster shot dinhi sa atong dakbayan. Pero siyempre, pangitaan mo na ang inyong vaccination card para makitaan gud nila ang inyong record kano sa amo nag first dose, kano sa amo nag second dose o kung ang inyong bakuna katong Janssen nga 1 dose lang. Mauna ang importante nga mga record nga ma-provide ninyo para guided pod ang kining mga nagabakuna sa inyo ha. So na walay rason nganong dili mo mabakunahan dinhi sa atong dakbayan sa Janssen. So atong ginaingon nga no wrong door policy, dili ka mo ingon nga uy kuan ka mali ka gisudlan kay kuan ni Janssen ni di ka pwede bakunahan kay taga South Cotabato ka, taga Sarangani ka, taga Davao ka, taga North Cotabato ka. Wala na ingana karon mga kabrigada. So ginaklaro na karon sa City Health Office nga abli na alang ngadto sa tanan nga gusto magpa-booster shot ang mga vaccination sites dinhi sa Janssen. At least na amoy choice kay kung sa inyong lugar mayngon nato nga pila-pila no, pila-pila ang pagpa-booster shot dito. Diri sa Janssen, daghan mong kapilian din kay daghan nga mga barangay na ay mga vaccination sites, na ay mga vaccination sites dina sa mga mall. Unya, kung makahapit mo din pananglitan nag-shopping mo, nakaadto mo diri sa Janssen, unya dili pa mo mauli, napay higayon, unya dili busy, pwede mo nga
lingkod dito, magpalista dito aron na mabakunahan kamo ni ining booster shot. So good news ni alang ngadto sa tanan. We hope nga maupod ni ang senaryo ngadto sa uban pa nga mga lugar aron ang taga Jensen pod nga makadalikyat po anha sa inyong mga lugar, pwede po nila ni nga ma-avail kay kini atong usbon programa kini sa DOH nga usa ka national agency. So dili na gikinahanglan nga mamili ta og kinsa tong atong bakunahan, basta eligible, basta pwede bakunahan, dapat tagaan ni ining maong serbisyo nga ilang ginapangayo. So maayo ni nga balita alang nga to sa mga mag-anhing din sa atong dakbayan sa Jensen, amoy mga conferences, na amoy mga activities nga diri paigayon sa atong dakbayan, di ba? Na nuroy ra mo diri, unya naapay igong oras, naapay higayon, pwede ka mo nga mo dalikyat o pagpabakuna, magpa-booster shot, lina sa nagkadaiyang mga vaccination sites. So importante ni nga makompleto nato ning atong gikinahanglan nga mga vaccination aron padayon kita nga protected batok ni ining bahad gyapon ni ining COVID-19 kay sa tibok kalibutan bisan pag maingon nato nga naanay daghan nga nabakunahan, naagyapon kini nga bahad sa COVID-19 dili mawala-wala ni kay matag karon unya mabalitaan nato nga naay bag-ong variant nga lahi-lahi ra ba ang mga characteristics nini. Una katong gikadlukan sa una nga kini nga Delta variant, medyo naglaylo, medyo na kuan na to, na control ang pagkatag niadto. Unsaon man ni pagkahuman ini nga Delta variant, nanalasa naman pod kining Omicron variant nga dili kaayo ingon nato nga severe ang epekto niini, pero daghan perting paspasa pod makakatag kining maong virus, maong variant ni ining COVID-19. So wa ta kabalo pagkasunod adlaw, palayo lang si bako, basig na po yung mga variant nga lahi na pod nga mogawas og mao na pod ang maka kining takod ngadto kanato o ngadto sa atong mga kaigsunan, mao na nga dapat atong ginabantayan, atong i-avail ang tanan nga mga oportunidad nga makapabakuna kita sa nagkadaya nga mga vaccination sites. Samtang upat ka trabahante gipangulata kuno sa bouncer sa usa ka bar dinhi sa Jensen, may reklamo kini sila ato kanang hisgutan sa pagbalik sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Sa Brigada Healthline, pwede ka mo makikalayon sa numero nga 0970-2-4-7-30. Atong usbon, 0970-2-4-7-30. Mao na ang numero nga pwede ninyo kontakon. May reklamo ang upat ka mga trabahante human gipangulata matod pa sa lampas 5 ka mga bouncer sa usa ka bar dinhi sa Jensen. Ang mga trabahante mi alma kay gawas sa gipang pangulata kuno sila, ginapabayad pa sila danyos. Atong sayran ang detalye ni sa report Brigada Eva Kaitom, i-brigada mo. Bunog og samad-samad sa lawas, mao kini ang naangkon sa 5 ka mga trabahante human sila gipangulata sa lapas 5 ka mga bouncer sa usa ka bar nga nahimutang sa Aparente Street, Barangay City Heights. Ang paglingaw-lingaw lang unta sa mga trabahante nahulog sa pagpangulata. Ang insidente nahitabo alauna sa kadlawon, Pebrero 13 ning tuiga. Migawas sa maong bar si alias Janjan aron manigarilyo. Tingala na lang kini nga aduna nay gubot nga nahitabo sulod sa bar kung asa na apil ang iyang mga kauban. Gipagawas sila sa mga bouncer sa maong bar o didto na gipangulata. Gikulata mi ma'am sa bouncer niya. Gusto ta na mo ba nga kami kay bunog man kay mi magbabayad unta mi ma'am. Ang kuan mo nila magkuan daw nang sila magbabayad kay na daw damage sa kuan anong maka-damage man nga dire mamis gawas gi pangulata. Pabayaron mi 15 mil. Ang gusto lang namo ma'am, mao lang na magbabayad lang mi. Kay bunog kay mi, wa mi katrabaho. Nang dili ta na dapat na buhaton ng ngana sa ilang customer kay di lalim ginom-inom ilahago ng kalingawan, inom-inom gusto lang namo ni anak mi dia mag-inom-inom lingaw-lingaw nya. Mamunog sila. Kun ma'am kang sakit yun sa mong bote nga
Wa misala kula tahon mi. O tadi man sila pa ko ana nangutana ko unsa day sala namo. Diretso naman ko sumbag. Nya gipagawas mi ito giusban pod mi plata sa gawas. Ligid-ligid ko to. Wa na ko dugay kay ko katindog. Ting sakitas kong lawas dagan ni ko pangos. Silang gibuhat. Magpabayad mi sa among kuan, mga bunog. Pabayad mi. Kay among trabaho, napinding among trabaho, tungod sa ilang gibuhat. Sa among pagpakighinabi sa nakaresponde sa maong insidente, sigun ini adunay mi report sa ilaha sa maong kumusyon ug ilaha dayon kining giadtuan. So upon receipt, pinuntahan kaagad ng ating patrol team at kinuha lahat ay dinala natin dito para makandakan ng investigation. Then nag-usap naman sila na they are willing na mag-usap sa barangay. So ang ginawa natin, binigyan natin sila ng request for medical lahat at saka endorsement to barangay or proper disposition. So ngayon hinihintay na lang natin yung result ng pag-uusap nila sa barangay. In case na wala silang settlement doon, so hinihintay natin yung certificate of file action, yung magpa-file sila ng case o hindi. Ang pagpangulata nga walay dahilan, usa ka bayulasyon o paglapas sa usa ka katungod sa usa ka tawo. Gani na mugna ang Bill of Rights aron proteksyonan ang mga katungod sa usa ka individual. Yes, so aduna kita actually Bill of Rights. So bawat citizen nata human rights. So ini supak sa imong kabubuton, so kana siya violations kana sa atong tawhanong katungod, no. So any form of harassment, no, or pagpuwersa, so that's human rights violations. Dili matud pa solusyon ang pagpanakit dayon kung adunay walay pagkasinabtanay og daghan og pamaagi kung paunsa kini mahusay. So of course, no, natay mga legal process. Una, sama sa akong gisulti, pag ang kaso, ang penalty dili mo lampas sa 5,000, so pwede kang mo file sa barangay, no, kinatay barangay justice system or katarungang pambarangay. O dito na siya ginasettle. Pag dili pag dili siya ma-settle sa barangay, so ang barangay mag-issue og certificate to file action. O kana pwede nimo na siya i-file sa proper court, no? Pero as much as possible, mo na nganong natay katarungang pambarangay kasi tungod sa kadaghan sa kaso sa korte, so ginatagaan og rights ang barangay sa settlement, no? Pag-settle o pag-mediate, pag-settle o pag-reconcile sa mga gagmay nga mga kaso. Wala pa'y gigawas nga pamahayag ang tag-iya sa maong bar kalabot sa maong issue. Okay, so mao na to. Niadto naman day og police station. Naibisighan na sa PNP kining maong pahitabo. But then ang recommendation nga balik ngadto sa barangay. Pwede magud-unta to nga i-inquest to siya, no? Kaya na may pagpangulata. Pwede itong i-hold dayon katong mga suspect kay naaman to. Klaro man ang mga pangos. O niya, gi-require man po sila nga magkuha ni ining medical certificate. Pero kay kuha naman to, dugay naman to. February 13 pa man na ito na tabo. So saan natang pitsa haron, pitsa 17 na taron. So mahulog ni sa regular filing ang may tabo ni ining maong kaso. So maghusay na sila sa barangay katulo para sa conciliation na process. Unya pagkauman na kung dili sila ma-resolve dito, pwede nga mag-issue ang barangay og certificate to file action aron ma-file ang kaso through regular filing din sa City Prosecution Office. Pero kung ma-settle ra sila, pwede nga dili na magdako kini maong kaso. Unya ang nahitabo diri karon kay nagreklamo tong kini bang mga allegedly gipangulata nga mato pa sila pay pabayron kuno og kining 15,000 tungod kanay mga nadaot nga mga gamit kuno dito sulod sa maong bar. But then unsaon na lang to katong mga pangos nga ilang na sinatian, katong kaulaw nga ilang na sinatian nga nakulatahan sila dito, di na lang to kwintahon. Mao na nga sugyot nato nga kung pwede maistoryahan ni nga dili na pod ni pabayron kining mga sila na gani nakulatahan, sila pang pabayron basig kung musugot katong mga
nabiktima sa pagpangulata nga sila'y bayran kay siyempre sila man tong pangos na ay mga bunog ang ilang panawas. Sila patong dapat bayran tungod ning ining maong perwisyo o danyos nga na-create tungod ning ining allegedly pagpangulatan ining upat ka mga bouncer. Pero kung dili sila magsugot nga magpasitel nga magpabayad, naana sa ilang katungod nga ilang i-elevate nga to sa korte kining maong nahitabo nga to sa ilaha. So kung nahitabo na ni atong February 13 pa, so dugay naman taron, moagi gyud mo barangay ni ana. Moagi gyud mo barangay, unya mahusayon mo sa tulo ka beses. Kung di gyud mo makontento sa kining pag-settle sa barangay, pwede ninyong pangayuan ang barangay og certificate to file action. Inyong ipasaka ang kaso dina sa prosecution office, sa City Prosecution Office. Unya ang City Prosecution Office maghimo ni ining ginatawag nga preliminary investigation. So maghimo sila preliminary investigation base dito sa inyong kining affidavit complaint. So ilang i-require katong bouncer, katong mga suspect nga mag-submit sa ilahang counter affidavit, and human nga mabasa sa fiscal ang complaint affidavit, ang counter affidavit. So tanawon nila kung naay probable cause. Kung naay probable cause, dinang higayon na nga masampa kining kaso dina sa korte. Unya ang korte maoy mag-issue ni ining warrant of arrest. Pero kung walay probable cause on the level sa fiscal, pwede nila nga ma-dismiss kining maong kaso. So yan basta regular filing gani, duha lang padulngan ni ana. Pwede nga ma-dismiss, pwede nga ma-forward sa korte ang maong mga kaso. Kung ma-dismiss, awa na tayo mahimo ni ana, pwede po mga mag-motion for reconsideration. Pero kung dili gani ma-dismiss, kung naay probable cause, ma-forward ang kaso dito sa korte o ang korte mao'y mag-file ni ining information sheet ang korte mao'y magpagawas ni ining warrant of arrest o niya ibutang dito kung pilay recommended bail bond alang sa temporaryong kagawasan ugaling adunay probable cause nga makitaan ang prosecution office. Now, ang pangutana ni ining mga trabahante raman ni sila, ang pangutana mangita ba sila abogado? Mangita ba sila abogado para maka-file og kaso? Bisag dili na mo mangitag abogado kay naatay ginatawag nga police prosecutor. Katot na paminawan ninyo katong ingon kaganiya ni Police Officer Balofinos, ingon niya nga kung di mo masitel unya na ay certificate to file action, pwede mo nga mobalik sa police station. Ang pulis maunay magsilbi ninyo nga abogado kung mag-file mo og kaso. Mao na ginatawag nato nga police prosecutor. Sila ang maghimo mag-prepare sa inyong kining complaint affidavit. Pirmahan na ninyo, unya inyo nang i-file nga to sa prosecution office. So, bisag at this point, dili ninyo kinahanglan nga kinibang mangitag abogado. Kay kamo may complainant, napablatter man na imbestigahan man pagkahuman nga naitabo katong kining pangulata nga to sa inyo ha. So, dili na ninyo kinahanglan nga mangitag abogado. Kay ang police prosecutor. Pero siyempre, katulad po ninyo na, nga kung di mo musalig sa mga pulis, kaya ang mahitabo din naman kung ay kung police prosecutor ang mugunit sa inyong kaso, maabot ang panahon nga na hearing. Ang mahitabo din na abogado sa inyong gikasuhan, abogado ang ilaha. Ang inyo police prosecutor lang. Pero dili na nato ilang ang mga police prosecutor Kaya na ay mga police prosecutor nga mga maayo pod, well-trained pod, nga nagpalampuson sila sa mga nagkadaiya nga mga kaso. Ingana na ang dapat ninyo masayran. So atong sugyot ngadto sa mga naminaw karon, nagatanaw karon, na gani panghitabo sa inyo always insist nga kinibang ma-file ang kaso pinaagi nining inquest proceedings nga atong ginaingon. Panglitan gisagpa ka, gikulata ka. Ayon na gulata nga maugmaan pa, masunod adlaw pa nga ma-file ang kaso. I-file dayon ang kaso ora-orada para mahulog nga inquest kini siya. Ang buti pasabot, pwede aristuhon katong maong tawo kining nga walay warrant of arrest. Wanang ginaingon nila nga warrant of arrest. Basta inquest, wala na warrant of arrest. Kay kung mahinay gani kapag aksyon ni ana, imong i-delay pa na, mahulog na sa regular filing. Moagi nagbarangay, o nya perting dugaya, o nya stadihan pa sa kining prosecution kung naay probable cause o wala sa kadaghan pod sa mga kaso nga gina-submit din na for resolution sa prosecution office, matambakan in town ka ng inyong kaso. So mao gani na nga atong inasugyot kanunay nga kung naay mga inustisya nga nahitabo, report dayon, paaksyonin dayon aron ma-file ang kaso pinaagi sa inquest proceedings. Kay duha ka pamaagi ang file og pag-file og susama nga mga reklamo.
pinaagi sa inquest kanang warrantless arrest kay bag-o pa nahitabo, prisko pa kayo ang panghitabo, pwede na nga arestohon diretso. Or regular filing kanang iagi na og barangay, mag-atubangay pa mo katulo ka beses, saka pa mag-issue og certificate to file action ang barangay kapitan aron na ma-file ang kaso dina sa prosecution office. Kanang certificate to file action, mauna ang certificate nga magpamatuod nga gisulayan og husay, gisulayan og kining conciliate o kining mediate sa barangay, pero di gyud mo masitel kay mga gyud mo gustisya on a higher level, mauna nga mag-issue ang barangay og certificate to file action. So mauna atong sugyot alang ngadto kaninyo. So naana sa inyo ha kung i-file gyud ninyo nga ang mag-file sa kaso inabagan pinaagi nining police prosecutor, or kung naamoy kwarta mangita mo kinibang private lawyer nga mo'y mag-prepare gyud sa inyong kining complaint affidavit batok nining mga nangulata or kining nag-commit og injustice dina sa inyo ka. Mao na atong masugyot. Baten gusto na ta masayran kung unsa nay update nini, unsa nay latest nga desisyon diining maong mga complainant karon kining matod pa mga biktima sa pagpangulata. Sa atong pagbalik atay ang dugang kaalam og pangutanang legal mga kabrigada dinhi sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Ani ang dugang kaalam para sa atong mga kabrigada karong adlaw? Dugang kaalam, mga kabrigada, mao kini si Jovita Fuentes. Daghan ang wala na kaila kaniya. Gibansagan kini isip First Lady sa musikang Filipino, usa ka advocate of arts and music. Tungod sa iyahang pagkahawod sa pagkanta, namugna ang Music Production Foundation o ang Republic Act No. 3620 nga gipirmahan ni kanhing presidente Diosdado Macapagal. Nakabutang sa maong balaod nga adunay pondo nga gilaan ang gobyerno alang sa music promotion ug aron mamahimong aktibo ang mga Pilipino sa symphony orchestra. Gimugna ni Fuentes ang mga music associations nga Asosasyon Musikal de Filipinas, Bach Society of the Philippines ug ang Artist Guild of the Philippines. Nagakanta sad kini og libre sa mga charitable organizations o ginahatag ang iyang mga kita sa iyang mga concerts sa San Lorenzo Hospital, Abiertas House of Friendship, La Liga de Famas Católicas, Convento de Monjas Carmelitas o Casa de Buen Pastor. Og kaniadtong 1958, gihatagan kini og Presidential Medal of Merit isip pag-ila sa iyang larangan sa musika ug sa arts. Namatay si Fuentes kaniadtong August 7, 1978 sa edad nga 83. Kabahin sa atong mga produkto dinhi sa Brigada Healthline, pwede ka mo makikalayon sa numero nga 0970-2777730. Atong usbon 0970-2-4-730. Mga kabrigada, ay patamahuman sa atong programa. Ayaw mo kalimot nga isubscribe ang atong official YouTube channel nga Brigada News TV Official aron permanente kita nga updated sa mga balita. Ug kana mga kabrigada, lain na usab gahugna sa pag-utingkay sa mga isong dili angay baliwalaon o mga isong angay hatagan og igong pagtagad. Sa makausapa ako si kabrigadang Abner Francisco. Lahi ra gyud mga kabrigada kung doon na tayo kaalam. Aron sa ingon, katungod nato dili gyud bayatakan. Aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen kini ang Di Pwede Yan. Di Pwede Yan.